Naku po mga kapatid, South Korea nagulantang. No, ang North Korea ay pinasabog ang mga daan, mga kalsada na nagdudugtong o naglilink no sa South Korea kasi 'di ba isang bansa lang naman 'to na hinati sa gitna 'di ba? Pinasabog daw mga tol ng North Korea ang mga daan, no? Papunta at palabas ng North Korea at papunta ng South Korea mga tol. So ito ang ating panonoorin ngayon mga kapatid no mula rito sa First Post at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito na may kinalaman sa iba't ibang mga balita sa labas at sa loob ng ating bansa. Okay, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Let's turn our attention to the Korean Peninsula where North Korea has destroyed 2 roads. 200, no? Ayon nga rito sa report mga tol, basahin ko muna. North Korea has blown up 2 major roads linking it with the South Korea. With South Korea open gunfire at as a countermeasure, nagpakawala daw, nagpaputok ang South Korea mga kapatid ng armas no as a countermeasure and called the explosions a very abnormal act. Pang-abnoy daw mga tol na gawain. The blast come amid an aggressive rhetoric between the two Koreas with propaganda drones, trash balloon and nuclear threats. What does the latest escalation mean by the Korean Peninsula? Mga kapatid, no, naaalala ninyo yung balita na inutusan na daw ng North Korea ang kanilang mga military doon sa may border ng South Korea na maghanda na daw sa pag-atake mga tol. At ang sabi naman, ang babala naman ng South Korea, gugunawin daw nila ang North Korea kapag ito ay gumawa ng hindi maganda mga tol. Ako, mukhang hindi maganda ang takbo ngayon mga kapatid ng ating mundo dahil talagang alam nyo na no, kaliwat kanan, taas at baba ang mga kaganapan na hindi natin talaga nanaising mag-escalate pa. 2 major road links. They blew them up. These are roads that connected North Korea to the south. In response, the South Korean military opened gunfire and their government called the explosions a very abnormal act. Now, So nagpaputok ang South Korea mga tol no dahil nga dito sa pagpapasabog ng North Korea ng 2 major roads mga tol, hindi basta-basta daan, major roads ang pinasabog nila. not many of Pyongyang's actions fall in the realm of normalcy, but these particular blasts come at a significant time amid an ongoing fiery rhetoric between the two Koreas with trash balloons, propaganda drones and nuclear threats. Yun nga no, pinagbibintangan ng North Korea ang South Korea ng propaganda ng pagpapakalat daw ng leaflets, di ba? Doon sa Pyongyang mga kapatid gamit daw ang drone. At nagbanta na nga at nagutos na nga ang North Korea mga tol doon sa kanilang mga military na maghanda na daw sa pag-atake. Yun naman ay itinanggi ng South Korea yung ibinibintang ng North Korea. At sinabi na nga nagugunawin daw nila ang North Korea kapag may ginawa silang hindi maganda. So what does this latest escalation mean for the two countries? Here is the report. North Korea has destroyed 2 roads. The Gyeongui Line on the west coast and the Donghae Line on the east coast. These are 2 major road and railway links that connect North and South Korea. They were built as a cooperative project, with Seoul providing materials and equipment for their construction. And this morning, or at noon Korea time, North Korea blew up parts of the roads north of the military demarcation line which separates the two countries. Talagang pinuputol na nila mga tol ang ugnayan no. Talagang seryoso ang North Korea. On the other side of the demarcation line, South Korea responded. Their military opened gunfire. After all, the South was prepared. Yesterday, they detected signs that Pyongyang was preparing to demolish roads. Mukhang mauulit mga tol ang nangyari dati kung natatandaan ninyo, 'di ba? Minsan nang naggera tong dalawang to mga tol, 'di ba? At ang Pilipinas nga ay nagpadala nun ng mga sundalo mga tol. No, naaalala ninyong 'yun. At ang North Korea ay sinuportahan naman to ng China.
At ang South Korea naman sinuportahan ng US at ng Pilipinas. 'Di ba? Kung naaalala ninyo yung nag-trending nitong nakaraan na Battle of Yultong mga tol, kasama ang Pilipinas doon. So the military had implemented countermeasures. But apart from firearms, the two governments are also embroiled in a war of words. What North Korea has done today, blowing up the inter-Korean roads in north side of Gyeongui Line and Donghae Line, is a clear violation of the inter-Korean agreement, and we see it as a very abnormal act. And the South Korean government is strongly condemning it. Abnormal act daw, no? Grabe. These blasts come at a time of particularly aggressive rhetoric between the two Koreas. In January this year, North Korean leader Kim Jong-un issued an order. He ditched the goal of a peaceful Korean unification. And since then, Pyongyang has laid landmines, fortified its borders, built anti-tank traps, removed railway infrastructure, intensified nuclear production efforts, strengthened its ties with Russia, and sent trash-filled balloons to the south. Inviting a tit-for-tat reaction, South Korea has strengthened its ties with the United States. Grabe, ano kaya nasa isip ng North Korea at ginagawa nila yung mga bagay na ganyan, no? Over the past year, a US aircraft carrier, amphibious assault ships, long-range bombers, and submarines have visited South Korea. All of this has drawn angry rebukes from Pyongyang and fueled Kim's hasty moves. Earlier this month, he threatened to use nuclear weapons. Last week, Yung patuloy na pagbabanta nila na paggamit ng nuclear weapon, di ba? he warned of completely cutting off territory from South Korea. But a few days ago, the situation became worse. North Korea accused the South of sending propaganda-filled drones over its capital. So yesterday, Kim called a high-level meeting. Top military and security officials were present, including his highly influential sister, Kim Yo-jong. She said, "We secured clear evidence that South Korean military gangsters are the main culprit. The provocateurs will have to pay a dear price." So yun na nga, no, inaakusahan mga tol. Di natin alam kung totoo yan o hindi. Pero inaakusahan nga ng North, mga kapatid, ang South ng pagpapalipad nga ng mga drones at papapakawala ng mga leaflets. Di natin alam kung ano yung propaganda yun na sinasabi nila. Pero sabi nga nila, may ebidensya daw sila mga tol. May matibay silang ebidensya na yung South Korean military gangsters daw, gangsters tawag nila, no, are the main culprit. The provocateurs will have to pay a dear price, mga kapatid, no? Talagang ay nako. Baka magsisimula rin 'to ng labanan. And apparently, her florid language worked, because a day later, North Korea has blasted two roads. No? Nagsimula na sila ng aksyon, mga tol. Pinutol na nila yung mga major roads. Dalawang major roads na nagdudugtong, mga kapatid, sa North at South. Now, in practical terms, the explosions don't mean much. The exploded parts of the roads had not been in use for years. So hindi naman pala daw nagagamit yon sa loob ng isang taon na o maraming taon. So hindi naman masyadong nakakaapekto. Siguro ano lang to, mga tol, kumbaga sa naghahamonan, pitik sa tenga, no? So their destruction makes little difference to travel routes. What matters here is the symbolism. Smoke billowing from the explosions has sent a fiery message that hostility in the Korean peninsula is far from over. Yun na nga, no, mga tol. Talaga nagkakainitan na tong dalawang bansa na to na kung titignan mo, mga tol, pareho lang naman silang Koreano. No, nahati lang sila sa magkaibang lugar, North at saka South. Diba? Pareho din silang Koreano, mga tol. Isa lang talaga lahi nila. Kumbaga rito sa Pilipinas, no, pare-pareho tayong Pilipino na pwede tayong mahati sa gitna, lalo na kung natuloy yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ihiwalay ang Mindanao, 'di ba, sa Pilipinas. No, Pilipino pa rin sila pero separate. Parang ganun dito, mga tol, no? North and South. At naglaban na yan dati, mga tol. Korean War yun. No? At wag naman sana ang maulit ngayon. Pero mukhang matibay talaga tong North, mga tol. Mukhang yun talaga ang kagustuhan nila. At eto na nga, namimitik na sila ng tenga, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.